po ang first time po? Yan, meron po ba? Yun, ang dami yung first time. Ayan, welcome po sa Tokyo Light Church. Hi! So, kanina po sa worship po natin, sino yung naibigay niya lahat-lahat? Hindi pa paus eh. Kaya pa. Naibigay na ba, pinawisan na po ba tayo kahit naka-aircon po? And pag may tatanungin po ako, no, meron na, ano po ba yung bagay na sa tingin nyo po, no, na kaya nating ibigay na hindi galing kay Lord? Meron po ba? Ano yung kaya nyo ibigay kay Lord na hindi galing kay Lord? Sige nga. Yung wallet ko, yung pinagtrabahuhan ko, yung work, kanino galing yung work? Diba? So wala. Sinong kaya, challenge ko po ngayon? Ano yung kaya nyong ibigay na hindi galing kay Lord today? Paano kapag sinabing may offering? Anything, kahit hindi money, anything po. Basta hindi galing kay Lord yung ibibigay niya, ano po? Wala tayong mailabas po, di ba? Amen? Pero, actually meron. Wala talaga tayong maibibigay po kay Lord. Dahil nga po, lahat galing lamang po sa Kanya. But except one thing. One thing. Yung response po natin sa mga binigay niya. Amen? Iba-iba tayo kung paano tayo magpasalamat kay Lord. Amen? Why? Kasi nga po, it depends kung ano ang nasa puso natin. Even though sa worship po natin kanina, ibang-iba yung offering na binigay po ninyo. Amen? Siguro yung iba doon gusto nang lumuhod. Amen? Ito yung maibibigay ko sa iyo, Lord eh. Yung siguro yung kanina, ang taas ng key, yung ugat niya lumalabas na dito. Yun yung offering na naibigay mo kay Lord. Meron tayong pwedeng maibigay sa Kanya na hindi galing sa Kanya. What? Yung worship mo. Amen? Yung nag-decide ka today, Lord, pupunta ako. Amen? Why? Kasi binigyan po tayo ni Lord ng free will. Binigyan po tayo ni Lord ng ability to choose. Amen? Nung pumunta po kayo sa church, ito po ba ay automatic, nagulat ka na lang po, nasa church ka na po? Nagulat ka, naka-makeup ka na, full pack na, nakaupo ka. Hala, nasa church ako, bakit kaya? Meron po bang nangyaring ganoon? No, amen. It's your decision na hindi po yung galing kay Lord. Nag-decide ka today. Amen? So meaning pala, yung pagmamahal mo kay Lord, yung pagsunod mo kay Lord, yung pag-worship mo kanina, yung pag-let go and surrender, ayun ay manggagaling lamang sa'yo. Manggagaling lamang sa'yo. No? Meron tayong one thing. At, kaya nga po si Lord, hindi po siya nagko-control kung anong gusto nating i-surrender. Naghihintay lamang po si Lord kung ano yung mga willing tayo i-offer po sa Kanya. Yeah? So, and if I ask you, today, is your worship pleasing to God? Nakakalugod ba kay Lord yung lifestyle na meron ka? Yung worship po natin kanina, napangiti mo kaya si Lord? Wala, hindi ako nakapag-worship kanina eh. Kasi, di ba? Napangiti kaya si Lord sa worship natin kanina? Why? Worship is not about yourself. Pag sinabing worship, ang goal natin, mapangiti ko si Lord. Ganun ka nag-worship dapat kanina. Lord, this is my worship, the only one thing I can give for you. And Lord, sana napapangiti ka ngita ngayon. Ganung worship. O yung kanina, ano ba, taas ng kin, hindi ka talaga abot-abot talaga, hindi ka maintindihan. Ano ba yung sinasabi? Distracted na. Wala na. Yun na nga lang yung one thing na pwede mo ma-offer sa Panginoon. Distracted ka pa? Half-hearted ka pa? Sayang. Sayang naman. And, eto na po, meron pa akong gustong ipakitang verse na warning po sa ating lahat. As a Christian, sino po dito mga tinanggap si Lord? Ang daming Kristiyano dito. Amen? So, meron po kayong papakitang verse before po tayo pumunta sa ating main verse. Revelation chapter 3, verse 15 to 16.
It's a warning from God. I know your works. Si Lord, nakikita niya lahat ng ginagawa po natin. Na? Wala, hindi nakikita ni Lord, nakatago naman ako din niya. Wala po. Kita lahat ni Lord. I know your works. You are neither cold nor hot. Sino yung mga hot? Uy, hot si Pastor. Sino yung mga hot dito? Hot na hot kay Lord. Yun, hambun. Praise God. Sino naman nalalamig na talaga ako actually? Wala, di ba? Would that you were either cold nor hot, so because you are lukewarm. Pag hindi mo alam kung hot ka ba o cold ka ba, yun na. Yung mga hindi nakasagot po. Very clear. Ano daw? Ano daw po? Hindi na ako magsasabi para kayo na lang po magsabi. Ano daw po? Lukewarm. Diba? Hindi mo rin masagot na on fire ka, hindi mo rin naman masagot na nalolamig ako. Ibig sabihin, lukewarm ka. Ulitin ko ulit. Sino yung hot na hot po dito ngayon kay Lord? Sino yung nalalamig na kay Lord? Talaga, diba? So yung walang sumagot ngayon, sila yung mga lukewarm. Na? Pag sinabing lukewarm, ano daw sabi ni Lord dito? So because you are lukewarm, no, and neither not nor cold, I will spit you out of my mouth. Gusto niyo po Tagalogin ko para mas masakit po? Iluluwa kita. Pa-worship ka pa kanina. Alam mo sa sarili mo na hindi ka on fire. Alam mo sa sarili mo hindi ka prepared nag-worship. Paiyak-iyak ka pa, hindi ka naman willing to commit. I will spit you out of my mouth. Sinusuka ka ni Lord. Masakit po ba? Amen. That's why, eto nga po no, bakit hindi ba pwedeng mas worst yung cold? Bakit yung lukewarm? Pwede naman yung lukewarm, nasa gitna naman siya eh. Diba? Because, pag sinabing lukewarm po, no, ang cold kasi, pag alam mo nilalamig ka, alam mo. No? Ramdam mo nilalamig na ako. So, desperate ka ulit lumapit. Pero mga lukewarm people, half-half na kasi yan. Wala ng conviction. Mali man ang ginawa ko, tama man ginawa ko, ano ngayon? Nag-church ako ngayon, okay na yan, kahit hindi on time nakarating. Hindi ako nakapag-praise and worship, basta yung word na pakinggan ko, it's okay. Truth hurts. Amen? Masakit po talaga ang word. But, praise God, merong gustong itama si Lord. Amen? Meron pong gustong itama po si Lord. Kaya nga po, no, example, si Lord yung nag-a-accept ng worship. Kapag lukewarm, pag ikaw nga kumakain ka ng ramen na medyo malamig na, diba, naiho po kayo, yung sebo, nakaano na, kakainin niyo po ba? No, sabi ni Lord din, ako din, hindi ako masaya sa malamig na ramen. Hindi rin ako masaya sa worship na half-half lang. Amen? That's why, ang topic natin today, bumalik ulit tayo sa quality ng worship. Amen? Hindi ba ang pag-praise and worship, ang saya, gusto mo talagang maumpisahan ko to? And not only sa worship, yung kakanta-kanta, even though sa lifestyle po natin. So, ang pag-uusapan po natin today ay worship that impacts. May impact pa po kaya ang worship mo? Sabihin niyo po sa likod niyo, may impact pa ba yung worship mo? Sa likod, tatanungin niyo. May impact pa ba ang worship mo? No, meron pa ba? May dating ka pa ba kay Lord? No? So, sabi nga po, ang challenge sa atin ngayon, bringing back the true quality of worship. True quality of worship. Na? Because po, in today's world, sa generation po natin ngayon, napapalitan na po ang worship ng mga ilaw. Amen? Minsan, feel mo yung worship kapag papatay yung ilaw. Try kayo natin yung praise madilim, tapos yung worship yung maliwanag. Na, para maiba naman. Baka nagbe-base na lang yung emotion, yung worship natin sa ilaw.
Amen? Naiyak ka kasi dumilim. Or, minsan napapalitan na ng tugtugan. Pag kumpleto yung banda, mas feel ko si Lord. Hallelujah! Amen? Pero kapag piano lang, medyo nakakawalang gana mag-praise and worship naman, kulang-kulang. Amen? Sa generation po natin ngayon, sad to say, nagkakaroon po, napapalitan na ng worship, ng sounds, ng light, ng mga praise and worship leader. Amen? Hindi na puso ang nag-worship. Hindi na po puso. So, kaya magbabalik po tayo, don't forget, our goal, why we worship God, is to please Him. Yung lamang po at wala nang iba. To please our God. Amen? So, at dahil dyan, meron po ako ikikwento po sa inyo, na meron po kasing nag-viral. Agulat to. May nag-viral po 2,000 years ago, na isang babae. Nag-trending talaga siya na ginawa niya po. Na? Kasi po, nag-viral siya kasi kakaiba yung worship na ginawa. Talagang lahat sila, ha? Ba't mo ginawa yan? Anong klaseng worship yan? Amen? At bakit ko po nasabing viral siya? Until now kasi pinag-uusapan po natin. At pag-uusapan na naman natin today. Amen? Hindi humihinto yung pagka-viral niya. Bakit kaya? Sabi nga, di ba, pag yung worship mo ay tama, nag-e-echo yan. Amen? Nagkakaroon ng impact yan. Isa ka kaya doon, may impact yung worship mo kay Lord. Yung nakakahawa ka mag-worship. Amen? So, ang message today ay makikita po natin sa Mark. Yan. Sa Mark chapter 14, 3 hanggang 9 po. Mark chapter 14, 3 hanggang 9. So, babasahin ko po. And while he was sat at Bethany in the house of the Simon the leper, no, makikita po na ito pa lamang, no, Simon the leper, ito po yung, no, may sakit po siya sa skin. Pero nakikita nyo, nakikipag-associate na siya sa mga tao. Nakikipparty-party na po siya. No, isa po siya sa mga hinil ni Jesus. No, miracle na po yan. And while he was at Bethany in the house of the Simon the leper, as he was reclining at table, so medyo chill-chill po sila. Na, nakaupo sila. At table, a woman came with an alabaster flask. Flask made a container siya, jar. Alabaster jar. So, sa mga familiar, alam ko ni story, alabaster jar yan. Pero makinig pa rin po tayo. Okay? Maganda pa yung story dito. Na, a woman came with an alabaster flask of ointment of pure nard. Pure nard. Pure po 100%. Very costly. Mamahalin. Amen? Mamahalin daw po ito. But, anong ginawa niya? And she broke the flask and poured it over his head kay Jesus. Siya po ay daladala niya, yung jar, yung flask niya. Nilapitan niya si Jesus. Pumunta siya doon sa place na yun. Napakatapang na babae. Kaya nag-viral to eh. No? And then, there were some who said to themselves indignantly, why was the ointment wasted like that? Anong ginagawa mo, sinasayang mo yung perfume? Naks naman, may na-trigger. Bakit ba sa kanya ba yung perfume? Siya ba yung bumili ng perfume? No? Ba't mo sinasayang yan? At next, ano po nangyari? For this ointment could have been sold for more than 300 denarii and given to the poor. At daw, and they scolded her. Sinisigawan po nila itong babae. No? Alam mo bang yung wage, yung halaga niyan, pwede ka nang bumili na ng mga pagkain para sa mga mahihirap, tulungan mo sila. Ano ba ginagawa mo? Binubuhos mo lang kay Jesus. Diba? Parang kay Jesus, sorry naman. Sa akin niya binuhos. Amen? Pero, ano sabi ni Jesus dito? Leave her alone. Diba? Pagtatanggol ka talaga ni Jesus pag tamang ginagawa mo. Leave her alone. Why do you trouble her?
She has done a beautiful thing to me. Ang ganda ng ginawa niya sa akin. No? Nung naririnig siguro ito ng babae, parang sabi niya, wow, ang sarap pakinggan nun. Ma-appreciate ni Jesus yung worship mo. No? And next, for you always have the poor with you. And whenever you want, you can do good for them. But you will not always have me. Bakit kaya sinabi ni Jesus to? No? Next, she has done what she could. She has anointed my body beforehand for burial. And truly I say to you, eto na, wherever the gospel is proclaimed in the whole world, what she has done will be told in memory of her. At kaya hanggang ngayon, nakarating ang storya ng babaeng to dito. Amen? Pwede mo palakpakan ba natin ang Panginoon? Grabe ba ang ginawa niya? Kakaiba ba ang ginawa niya? Short na senaryo. Pero until now, naisulat pa siya sa Bible at napapakinggan natin ngayon. Grabe ang impact. 2,000 years ago, until now, hindi humihinto ang usapin about sa kanya. So, bakit po? Background lamang po. This event happens right before the crucifixion of Jesus. Amen? In the same chapter po, kung babasahin niyo po ang nasa baba, andyan po yung Last Supper, si Judas binetray si Jesus, and then si Peter denied si Jesus. Kasama po itong storya na ito. Na? Kaya naman pala dito natin magigets, yung moment na to, urgent na talagang gusto niyang i-worship si Jesus. No? Meron siyang alam na talagang pinanindigan niya at naniwala siya. Amen? So, sino po dito na challenge, Lord, gusto kong magkaroon ng impact yung worship ko? Amen? Gusto ko, Lord, itama mo yung worship ko. Baka naman, paus na ako, mali-mali na pala yung heart ko. Amen? Kung ibubuhos natin, kung pupunta tayo this Sunday, itong Sunday in service, kung uupo po tayo, itama na natin. Amen? Para walang masasayang. So, impactful worship is, unang-una makikita po natin, na ginawa ng babae. Nakaredy na yung mga notes. Okay. Hi! Intentional worship. Amen? Yung impact na may worship, hindi siya yung feel ko lang, o napadaan lang ako, niyaya lang ako, but pinagplanuhan na worship. Amen? Bakit ko po sinabing intentional talaga ang babae? Sabi po dito, a woman came. Walang sinabi, a woman passed, a woman feel. Di ba? Hindi. Pumunta talaga itong babae. Why intentional? She came, hindi napadaan lamang po siya. Hindi dahil, free time niya yung free time kasi ng babae. Yasumi kasi ako sa work, kaya punta ako today. Hindi po ganon. Na? She came. Hinanda niya talagang sarili niya na pumunta siya. At hindi lang po basta-basta. Bakit po? Dumating siya. Ano yung situation po? Nagkakainan sila Jesus with his disciples. Di ba? Pa-party-party sila. Victory, miracle, daming nangyari. Hey, ganon. Pa? Ang saya-saya nila. Pero, bakit sinabing intentional? Hindi po siya invited. Hindi siya invited. Siya nga daw po pinaka-least expected na pupunta. Why? Sa ibang version po ng gospel na mababasa po natin, ang tawag sa kanya, sinful woman. Makasalanan. So pag sinabing sinful, tas babae ka pa, ayaw kong kausapin. Amen? Pero siya, intentional. Pupunta ako. I want to encounter Jesus right now. Amen? Yung ganong worship, kahit inconvenient yung situation, no? Kahit alam mo baka hindi ka i-welcome, kahit mahirap yung situation mo, but still sabi mo, Lo, wala akong pakialam situation ko. Wala akong pakialam kung anong sasabihin sa akin. Pupunta ako sa I want Jesus in my life. Yun po ibig sabihin. Pag po tayo pupunta ng church, ano po ba yung mga piniprepare natin sa heart natin? Wala, may mag-welcome kaya sa akin. Hala, pagpunta ko kaya dito, saan kaya ako upo? Diba? Buti nga po yung church natin, may nakaredy ng upuan.
May nakaredy lang mga slippers. Amen? Walang huhusga sa'yo. Pero yung babae, gustong-gusto niya ma-encounter si Jesus, wala siyang pakialam ka, pwede siyang itaboy man, pwede siyang husgahan man, pwede namang pigilan siya, wag kang lalapit kay Jesus. Wala siyang pakialam. Why? Una-una, hindi lang siya basta pumunta intentionally, may nakaredy pa siyang offering. Kaya doon mo makita, determinadong babae. Na, hindi pwede mapalagpas, no? Hindi dapat mapalagpas ko tong situation na to. Ganun po ba tayo lagi tuwing worship? Lord, hindi pwedeng matatapos ang worship na hindi kita na-encounter, Lord, hindi matatapos tong worship na wala man lang ako na surrender sa'yo. Yung ganun pong intentional ka talaga sa worship time. Or basta matapos ko yung song, basta makanta ko, basta nag-harmonize ako. Diba? Na-harmonize ko yung kanta today na perfect ko. Sabi ni Lord, wow! But si Lord lagi niya hinihintay yung worship na meron ka laging ino-offer. Yung meron ka laging gusto mong isurrender, naka-ready na. May ready ka ng basagin. Amen? Another why intentional. No, she came prepared. Dahil nga po sa dala-dala niya. Ibig sabihin, yung pagpunta niya po na yun, talagang pinaghandaan niya. She planned it, she decided it, and she prepared it for it. That's why it was intentional po. At yun ang gusto ni Lord na worship na hinahanap sa atin. Lord, today, gigising ako ng maaga. Today, praise and worship, 2 p.m. mag-start. So, dapat 1:30, uupo na ako, Lord. Kasi, Lord, gusto ko masimulan ng maayos. Lord, ito yung mga isusurrender ko sa'yo. Tulungan mo ako dito. And Lord, kahit ano mangyari, mag-worship ako. Intentional po lahat, amen? That is the true worship. Hindi yung, basta makaabot lang ako sa praise and worship, okay na. Intentional po. Intentional natin, hindi maabutan ng praise and worship. Amen? Intentional. Gusto mong ma-encounter si Lord. Ganun po yung heart na napiplease ang Panginoon natin. Why? Ang lahat po na pupunta sa church, hindi po lahat, lahat po tayo same ng 24 hours. May ibang nagsasacrifice talaga. And that sacrifice pleases our God. Amen? Alam ni Lord ang time nating lahat. At alam din ni Lord kung sino talaga nagsasacrifice pa. Gigising ng maaga, gagawin na lahat sa bahay para makapag-worship siya ng on time. Intentional na naman po. At yun yung worship na nagkakaroon ng impact kay Lord sa heaven. Nag-e-echo po yan. Amen? Same to us. If your worship is not prepared, no, it becomes shallow, mababaw. At alam niyo po ba, but when it's intentional, it becomes valuable. Lahat ng ginagawa mo intentional, yun yung vina-value ni Lord. Kasi pinaghahandaan mo lagi. Yun ang gusto ng ating Panginoon. Kaya naman, pupunta po tayo sa dala-dala niya. Ano po yung dala-dala ng babae? Alabaster flask, jar. Ano po yung laman ng jar? Ointment, perfume. Hindi basta perfume. Ano daw po? Very costly. Napakamahal na perfume. Sino mahilig sa perfume? Uy. No? Magkano na ba yung pinakamahal na perfume ngayon? Okay, sino may perfume pong dala ngayon? Pwede pahingi po muna, tapos ibubuhos ko lang dito. Ayaw nyo po, di ba? Di ba? Mahal. Pero yung babae, ginawa. Amen? Very costly. Napakamahal. At pag sinabing costly, pero ginawa niya pa rin, makikita natin dito, intentional talaga siyang i-offer niya, ibibigay niya ng lahat-lahat at walang ititira. No? Magbibigay ako kay Lord today na hindi tira-tira. Hindi ko ano lang meron ako. Ibibigay ko kung ano yung may cost sa akin. Amen? Ibibigay ko kung ano yung mahalaga sa akin. Yun ang i-offer ko kay Lord. Because worship that costs you nothing is worth nothing.
Amen? Kung ano yung walang worth sa'yo, wala ding worth kay Lord yun. Amen? Kung ano yung precious sa inyo, yung precious kay Lord. Amen? So, ano yung mga ino-offer po natin sa ating Panginoon? Itong very costly na ito, para sa babae, costly na yun. Kung sa ibang point of view, ay, kaya ko pa yan. Okay. Pero para sa kanya. Kaya po, ang worship na ino-offer natin, hindi po yan sa amount. Yung cost, yung bigat, yung kirot sa'yo. Yung worship na may kirot pa rin. Yung worship na ramdam mo, Lord, talagang iaalay ko na to sa'yo, isa-sacrifice. Yun yung cost na tinatawag po dito. Hindi po yung standard ng mundo na cost. Yung cost mo sa personal relationship mo with the Lord. Alam ni Lord kasi kung anong mahalaga sa'yo. Alam ni Lord kung anong ayaw mong bitawan. At yung kung ano yung ayaw mong bitawan, sorry, but yun yung mahalaga sa'yo. Na gustong, sabi ni Lord, offer it to me. Why? Kasi pag hindi mo na kayang i-let go ang mga bagay, yun ay ibig sabihin na mas mahalaga na yun kaysa kay Lord. That's why pinapa-offer ng Panginoon. Pero itong babae, sabi niya, Lord, ito po is 1 year daw po ito na sahod. Pag sinabing 1 year, sa generation po natin ngayon, sa Japan po, 320 kalapad. Sambyakunidyumang yan, standard po ngayon. So, yung perfume na Sambyakunidyumang, bumili ako. Biglaan po ba yun? Pag-iipunan mo eh. Pag-iipunan mo para i-offer kay Lord? Napaka-intentional naman nun. 1 year mo palang pinaghahandaan mo na yung gusto mong i-offer sa Panginoon? Hindi ba talaga mapiplease mo si Lord doon? Amen? That's why, alam niyo po, si Lord tinitingnan niya po, hindi kagaano kalaki nga po yung ino-offer natin, but tinitingnan niya kung gaano kasakit sa'yo pag binitawan mo yan. Yung pain mo, pag binitawan mo, yun yung cost. Yun yung cost. Amen? And si Lord, hindi siya natutuwa, nasaktan siya, nilet go. Hindi po ganon. Why? Kasi alam ni Lord, kung ano yung mas mahalaga sa kanya, yun yung nakakasira sa atin. That's why, sabi ni Lord, surrender it to me. Amen? That's why letting go is also a worship. Amen? Ang pag-let go is also worship, hindi na po pagkanta. The more madami ka nilalet go, yung pride mo, yung character na meron ka, yung forgiveness, everything po is a worship. That's why, ano po yung nahihirapan tayong i-let go ngayon sa buhay natin? Ano kagad naisip mo? Yun po yung laman ng alabaster jar mo na dala-dala mo today. Lahat tayo may alabaster jar na may laman. But, nasa sa atin, if babasagin natin to para kay Lord. Nasa sa atin po yan. And what you bring in worship reveals how much you value your God. Lord, ito lang kaya ko i-offer. Yan ang tingin mo sa Panginoon. Lord, ito pa, hindi ko pa kaya mag-commit talaga. Yan ang kaya mong gawin sa Panginoon. Lord, kasi yung time ko, yan ang kaya mong gawin sa Panginoon. Amen? So now, let's reflect po natin. Ano yung mga kaya natin i-surrender kay Lord? Yun yung tingin mo kay Lord. Sino dito kaya niyang i-surrender buong buhay niya? Lord, gamitin mo ko. Gamitin mo ko, Lord! Hanggat nabubuhay, humihinga ako, Lord, maglilingkod ako. Yun ang tingin mo sa Panginoon mo, buong buhay mo na siya. Amen? Pero kung yung iba, hindi mo pa kayang bigay. Yung po nagre-reflect kung ano yung kaya mong ibigay, yun lang tingin mo sa ating Panginoon. Amen? Masakit man, but that is true. Amen? So next, sino? Palakpakan mo natin si Lord. Amen? Diba? Pinipili na ba natin yung mga gusto natin i-surrender? Ay, parang punong-puno niya alabaster jar ko. Ang dami kong babasagin today. Amen? Next po, impactful worship is bukod sa intentional ang babae na ito. Ano ba next ginawa niya? She broke. So, yung alabaster flask, yung jar, dala-dala niya po. Okay? Yung senaryo ganito, dala-dala niya, at hindi niya to basta, okay, Jesus, sa'yo na po ito, bye-bye po,
No! Anong ginawa niya? She broke. She broke it. Pwede sana ang sinabi, pero niyo po ba, sinabi sa text, pwede mang sinabi na she opened it. Amen? And sa lahat po ng version ng book of the gospel, lahat po, Mark, John, Luke, lahat po, sabi ay, kahit po sa Matthew, sabi po doon, broke. Hindi sinabing open. Bakit po kaya? Ito po kasi yung alabaster jar. Once you open it, hindi mo na pwede ibalik. Amen? Kaya pag binuksan mo na yan, broke na ang tawag. Kasi hindi na magagamit yan. Kaya ang alabaster jar, ginagamit mo lang for honoring for great something. Amen? Hindi mo yan basta ginagamit, ibig sabihin. Kaya itong babae, sabi niya, dala-dala ko to today, ma-encounter ko si Jesus, at seryoso akong mag-worship. Ibig sabihin po noon. No? Kasi willing siyang ma-broke. Willing siyang talagang ubusin. Ibuhos yung kay Lord, kay Jesus that time. Ang seryoso po nag-worship, walang tinitira na yan. Pinu-full out, all out niya na yan ang worship niya. Pag lumalapit siya kay Lord, seryoso talaga yan. Intense. Intense pa ba ang pag-worship natin? Umasagi ka na lang katabi mo, ano ba yan? Ano ba yun? Wala na sa mood. Di ba? Alam niyo ba bang mga intense mag-worship? Kahit ano nangyayari sa paligid niya, grabe naka-Lord na nakafocus yan. Kasi meron siyang binibreak eh. Meron siyang ino-open kay Lord. Meron siyang nililay down kay Lord. Sa worship po ba natin, ikaw lang ba at si Lord po? Ano pong nangyayari pag worship time niyo with the Lord? Especially dito sa Sunday service po natin. May nangyayari pa rin po bang kakaiba? Meron ka bang ino-offer pa rin po? No? Sabi po, ang alabaster jar po kasi hindi po ito disposable container. Na? Hindi po siya disposable container means, no, pag ginamit po ito, mamahalin po kasi, meron po yata akong ano. Ayan, meron pa. Ayan, di ba? Pinapa-imagine ko kayo Zuto, di ba? Ayan po! Iba-iba na siguro tayo na-imagine. Sinerge ko po yung pinaka-accurate po doon sa story. Ito daw po is a Greek. Ito po yung most standard na mamahalin na flask or jar. So, may laman po yan na napakamahal na perfume ointment. No? And once daw, may nakakatakip daw po dyan. Kapag tinanggal mo na yan, hindi mo na pwedeng ibalik pa. Kailangan mo nang gamitin lahat, ibuhos lahat. Na? But, yun ang ginawa ng woman. Para kanino? Kay Jesus. Worth it ba? Worth it ba ibuhos yung napakamahal na 1 year mo na sahod para kay Jesus? O sige, labasan ng perfume. Hindi kaya. Amen. Pero yung woman, ginawa niya po. No? She broke means, ito po yung symbol din na complete sacrifice ng babae. Jesus, alam ko, ito na lang yung moment ko. Ibibigay ko na lahat-lahat. No? Tinanggal niya yung, wala lang option. No? Yung pagsusurrender mo kay Lord, wala ka ng option pa. Lord, kaya ko ba? Kaya ko ba? Hindi. Lord, kakayanin ko. Isa-surrender ko to. Ibibigay ko to. Yung ganung decided ka na lagi. Amen? Kaya ba, sa tingin ni Lord siguro na kapag meron tayo binibigay na something na talagang hindi mo na binabalikan, meron ka ni-let go na something na hindi mo na talaga binalikan, alam ni Lord yung pain mo dun nung binitawan mo. Kasi siguro sabi ni Lord, anak, ginawa mo yan para sa akin. Anak, naibigay mo yan para sa akin? Binasag mo yan para sa akin? Yun po yung ni Jesus sa babae. Wow! Binurok niya. Binasag niya sa harapan ko. Kaya nagkaroon ng impact yung worship ng babae. When is the last time, no, na hindi ka lang basta kumanta? But, meron kang pinaglalaban na, Lord, basagin mo, baguhin mo, break me, Lord. May ganun pa po nangyari po sa worship natin. Yung quality ng worship. Parang nalulungkot na po atang lahat. Na? Ano yung mga bagay ngayon, no, na need mo lang seryosohin?
Ano yung mga bagay na need mo na talagang i-deal na natin ngayon? I think madami po tayong kailangan i-deal sa atin. Madami po tayong kailangan basagin po sa atin. Sino pong perfect na po sa atin ngayon? So lahat po may babasagin. May kailangan magpabasag po talaga. Alam niyo po ba, tinutukoy po dito, hindi yung jar mismo ang naghahanap tayong babasagin. Ang babasagin po natin yung inside. Yung puso po natin, ano yung mga hindrances kung bakit hindi po natin magawa makapag-worship ng fully kay Lord. And sometimes you know that. Alam niyo po, alam po natin ang reason bakit hindi mo ma-full out ang pag-worship mo kay Lord, even though in our lifestyle. Gusto ko mag-commit, pero yung pero mo pang sagot na dapat basagin. Amen? Gusto ko mag-cell group, pero yun na naman, yung sagot mo sa pero mo ang babasagin. Amen? Gusto ko talaga mag-church, pero yan na naman. Ano yung pero mo? Yun yung laman ng alabaster jar mo. Na sinasabi ni Lord, come on, break it. Basagin mo na yan. Amen? Kung gusto mo magkaroon ka ng impact as a Christian, huwag kang matakot magpabasag. Amen? Seryoso po tayo. Kasi seryoso ang Panginoon po natin. That jar she broke, yung jar po na binurok ng woman na ito is, ano pong loob nun? Her plans, her future. Baka nga po hindi niya po alam. Kinabukasan wala na siya kakainin eh. Kasi napakalaki nung halaga. Pero ibig sabihin yung jar na hindi lang basta jar. Kasama doon yung future niya, yung plan niya, yung dreams niya, yung timeline niya, everything. So ang ino-offer mo pala, hindi lang basta-basta ano. Ano yung mga wino-worse mo? Yung future mo? Relationships? Pride? Forgiveness? Anything. Yun po yung mga madami po tayong pwedeng basagin para sa ating Panginoon. That's why, no, tayo po, hinahayaan talaga na hihintayin na tayo magbabasag na. Naisip ko, sabi ko, Lord, bakit kailangan pang basagin ba? Hindi ba pwedeng si Lord na lang, Lord, basagin mo na lang ako, huwag ka na bahala. Di ba? Kahit yung babae po, no, yung babae, yung dala-dala ng babae, sabi ko, Lord, hindi ba pwedeng ibigay nyo na lang yun? Hindi ba enough yun? Sa tingin bakit? Kasi costly naman yun eh. May value naman na yun eh. Yun na lang, enough na yun eh. Right? Pero alam niyo kung bakit? Si Lord, ulitin ko po, gusto niya, ikaw yung magbabasag. Gusto ni Jesus, yung babae, makita niya talaga, Lord, kasi kung perfume lang, wala lang. Kailangan ba ni Jesus ng perfume? That time, hindi niya kailangan ng perfume. Ang kailangan niya, makita niya yung babae talaga, mapapakita niya yung heart na, I'm willing to broke. Gusto niya ma-break yung something na meron sa kanya. Kaya si Lord, hinihintay niya lamang. It's not enough na nag-exist ka ngayon. Hindi enough na may perfume na nakalagay sa harapan ni Jesus that time. Yung perfume na yung kailangan mabasag. At tayo, hindi enough nag-exist. Kailangan may mabasag. Yun ang worship. Yung lagi may nabibreak po sa'yo. May nagka-crash sa'yo. Kaya yung oil dumaloy. Tayo din po, walang oil, walang anointing, ipulang naka-crash. Amen? Kaya minsan, Lord, effective pa ba ako as a Christian? Effective pa ba ako as a leader? Effective pa ba ako as a minister? Baka wala na nabibreak kasi sa'yo. Wala nang let it go na nangyayari. That's why walang oil na dumadaloy. Walang fragrance na dumadaloy. Wala pong impact ang pagiging Kristiyano po natin. Amen? So, ano pong mahalaga? Yung magseryoso po tayo. Be intense po sa ating worship kay Lord. Sino gusto magseryoso na siya as a Christian? Lord, baguhin mo ako. I-break mo ako. Sino po yung mga willing na talaga? Amen? Palakpakan nga po natin si Lord sa mga willing po, ha? Mga willing talaga. Yung mga willing lang papalakpak. Biglang pabawas ang pabawas. Okay? So next, ano kaya pa isa pang ginawa ng babae?
na kung bakit nag-viral talaga ito. Na, ano po yung number one point po? Number one point? Ano po yung first point po natin? And the next is? At ito na ang last. Na, challenge po sa atin lahat. Impactful worship is irreversible. Pag sinabing irreversible, it cannot be reversed. Di ba? Di ba? Hindi pwede, balik. Walang ganon. Ay, punas. Sorry, Lord. Hindi po ganon. No? Ibig sabihin, final decision na to. Irreversible. No going back, no turning back. Why? Sabi po dito, hindi niya lang po biniroke. Anong next? She poured. Binuhos niya, walang tinira. Sabi niya siguro, wala akong ititira. Ibubuhos ko ang nararapat sa Panginoon ko. Wala na akong ititira-tira pa dito. Lord ko to, binago niya ako, pinatawad niya ako. Bakit hindi? Amen? Irreversible. Walang reverse. No touch na to, Lord. Ganong buhay na Kristiyano. Kung i-let go ko, bahala na siya dyan. Eto na ako. Bago na ako. Amen? Sabi nga po, broken glass is irreversible. Di ba, once nabasag ang glass, mababalik mo pa ba? Pwede mo madikit-dikit pero hindi na siya original. Amen? But, itong babae na ito kakaiba. Wala siyang pakialam. Ibubuhos ko to. Kahit hindi na mababalik, kahit hindi mapapasa akin to. Yes, mahalaga sa akin to, pero Lord, gusto ko ibigay lahat sa iyo to. Kaya nga sabi ko, Lord, bakit hindi nagtira? Sayang. Nagsayang naman. Di ba? Kahit yung mga paligid nga po, di ba? Nagalit sa kanya. Ano ba yung ginagawa mo? Sayang niya. Sana pinakain naman lang. Ang dami pong sinasabi ng paligid. Hayaan niyo siya, nag-worship siya, sabi ni Jesus. Hayaan niyo siya. Yun ang gusto niyang gawin. Alam niyo po, mahalaga yung worship na hindi ka lang nandito po. Again. Hindi po na hindi lang basta nandito ka, nag-open ka. Mahalaga yung Lord, dinideclare mo talaga sa self mo. Uuwi ako, lalabas ako sa lugar na to. Na alam ko, na-let go ko na. Hindi ko na babalikan. Kaya mahalaga po yung second point kanina natin, yung intentional. Yung seryoso ka na talaga. Kasi hindi mo magagawang ibuhos lahat kung hindi ka seryoso. Never mo magagawa ibigay ang lahat-lahat kung hindi po tayo seryoso. Meaning to say, if hindi natin mabigay-bigay lahat-lahat, masakit man, hindi po tayo seryoso sa pagiging Kristiyano natin. Sa tingin niyo po ba, will ni Lord na nakaupo lamang po tayo? What is the will of the Lord? Ang will ni Lord, nagpapagamit ka. Tama po ba? Will ni Lord na habang humihinga ka pa, malakas ka pa, naglilingkod ka. Yun ang will ni Lord. Ako wala pa akong maisip na ano yung deserve ni Lord, kundi ibigay ang buhay. Actually, yung buhay ko pa kulang pa to eh. Kung madami pang oras, Lord, hindi ko kahit tumpasan ang utang ko sa'yo. Kasi kung sabi ng babae yung jar, wala pa bang ilalabas pa? Kung may lalabas pa, kung may 3 pa akong jar, ibubuhos ko yan sa'yo. Tayo, ang dami nating oras. Sad to say, our worship, hindi na siya nagiging irreversible worship. Ano niyo po? Kabaliktaran. Controlled worship. Hanggang dito lang worship ko, Lord. And that is, ito, relationship ko na to, huwag mo hawakan, Lord. Okay, stop na. Lord, kakanta ko today, pero Lord, after ito, uwi na agad ako kasi may gagawin pa ako sa bahay. And nakakasakit pakinggan. Masakit pakinggan kay Lord. Na parang, okay, yun yung tingin mo sa akin. Yun yung tingin mo sa akin. That's why the way mga disciples, sabi niya, ano ba yan ginagawa mo, Di ba na-trigger sila?
Nagalit sila doon sa ginawa ng babae. Pero kay Jesus, sabi niya, wow! Yan yung tingin mo sa akin. Yan yung worship na kaya mo ibigay sa akin, anak. Napangiti mo si Jesus. And alam niyo po ba, sometimes, bakit yung paligid matitrigger? I know, di lang po ako naka-experience. Naka-experience na ma-persecute. Parang balo ka naman mag-serve. Pabibo ka naman, grabe, ikaw na lahat mag-preach. Ikaw nakantahin mo na lahat dito. All around ka na, gawin mo na lahat yan. Yung parang sinabi na sa babae. Sayang naman yung 1 year mo na sahod. Parang balo naman mag-worship to, oh. Sino nasabihan na ng ganon? Masasabihan ka. But praise God, pag nasabihan ka, may impact ang worship mo. Nagkaroon ka ng impact. Nag-stand out ang worship mo. And sometimes, bakit po natitrigger ang paligid? Because nako-call out yung lukewarmness nila. Kasi yung mga tao that time, sabi nga ni Jesus, kayo nga nandito nga, nag-party tayo pero walang gumawa ng ganito. Kaya na-trigger sila. That's why minsan may persecution. May maririnig ka. Para kang balo naman mag-serve. Bakit? Balo din magmahal ang Lord ko Amen? Ba't ka grabe mag-worship ng ganyan? Kulang na lang. Wala ka lang ang oras. Nag-work ka pa ba? Puro ka na lang nasa church? Si Lord, hindi ako pinapabayaan. Ang dami kong reason para mag-worship. Kasi hindi ko maalala kung kailan ako binitawan ni Lord. Wala Yun yung hugot natin dapat lagi. Why? Pumupunta ako sa church kasi si Lord ko napakabuti. Your God. Pagtatalungin ko po, ang mga nagsaserve ngayon, why you keep serving? May sahod ba kayo? Sino dito may mga sahod pupunta po? Kaya pupunta, may sahod kasi ako. Maaga pa lang pupunta, magsisipra pa. Magbubuhat pa ng mga gamit. Talungin natin, meron ka bang sahod? Wala. Pero ito, talungin niyo po kami. Anong meron? Utang. Utang na hindi namin kayang bayaran. Pero may nagbayad 2,000 years ago. At kahit gamitin pa namin buong buhay namin, kulang yung utang na babayaran namin. That's why we serve. That's worship. That's why we love to serve our God. Kaya ang sabi, yung sa babae, sabi ng mga tao, bakit grabe ginagawa mo? Ang tindi mo naman. Sabi ko siguro, hindi nyo alam kung paano siguro pinatawad yan. Hindi nyo alam siguro yung kasalanan ng ginawa niyan. Hindi nyo alam siguro kung gaano ka-worst ang buhay niya, tapos pinatawad kasi siya ni Jesus. You don't know yung mga taong nakatayo. Yung mga nagsaserve ngayon. Ang hugot nila, grabe kasi yung pagpatawad ni Lord sa kanila. Jesus! Napakatindi! Tayo! Kailan? Kailan mo ibibigay, Lord? Break it right now! Kailan mo babasagin? God is so good. He is so good. Yung word na to, napakabuti ni Lord. Ulitin ko, napakabuti ng Panginoon. Can you agree? Totoo. Mabuti ang Panginoon. That's why nga, He deserves. He deserves. Kung ano yung nagkakos sa'yo. Jesus deserved the irreversible worship. Yung talagang totally surrender ka na kay Lord. Walang titira-tira. Kaya mo pa rin mo mag-offer ngayon kay Lord yung may kirot? Yung may kirot na worship, kaya mo pa rin ba? Ano yung kaya mo i-let go ngayon kay Lord? Sige nga! Ano yung kaya mo, Lord? This is my alabaster jar and break it right now. Pride ba yan? Character mo ba yan? Strongholds ba yan? Come on! Lay down
down mo kay Lord. Amen. Sabi ko nga po sa Japanese service po kanina, habang humihinga ka, pagtawag yan ni Lord, sinong humihinga pa dito? Ibig sabihin si Lord nangungulit sa'yo, kailan ka magko-commit? Kailan ka magpapagamit? Yung paghinga mo is invitation yan. That meron ka pang chance ulit magsimula. No? Kaya this woman, makita po natin, binuhos na lahat. And sabi po sa ibang version, talagang grabe ang iyak niya. Ginagamit niya pa ang kanyang buhok para punasan ang paa ni Jesus that time. O tignan, no? O tignan sa iba. Pero sabi ni Jesus, leave her alone. Huwag niyo i-distract yan. Seryoso yung sumusunod sa akin. Matindi ang worship niyan sa akin, hindi nyo alam. Pero ako alam ko. Hindi ba sapat yun? Kahit hindi mapansin ng iba, pero alam ni Lord ang sacrifice mo. At nag-i-impact yun sa Kanya. Kung sa mundo, ay maglingkod. Pero kay Lord, sabi niya, beautiful. Beautiful ang worship ng babae. Sabi ni Jesus, walang gumawa sa akin nito. For the first time. So tayo din, that is the challenge. Imagine the moment, sinasabi ni Lord. Even though nasa same church tayo, same place tayo ngayon. Amen? Pero sinabi ni Lord, ang dami na nakaupo, pero ikaw lang gumawa ng worship na ganyan ngayon. Ang dami mo naman binirake. Ang dami mong nilay down sa akin ngayon, anak. At alam din ni Lord ngayon na until now hindi mo open yung jar. Sabi ni Jesus, she has anointed my body beforehand for burial. Ito na po kasi yung time. Jesus knows na palapit na ang crucifixion. And itong babae, ramdam na. Naniwala siya. May faith siya. Alam niya, pag hindi ko to ginawa, baka hindi ko na ma-encounter si Jesus. Baka hindi ko na siya mapasalamatan physically. What a privilege! Si Jesus mismo physical, mapapasalamatan mo. Kaya yung babae sabi niya, hindi ko papalagpasin to. Kahit ang daming tao pwede mag-judge sa akin, lalapit ako, mag-worship ako sa Kanya because He deserve it. Tayo din po. Ano yung deserve ni Lord na worship para sa'yo? Nalala ko po sabi sa One Worship Revival, yung worship mo nagre-reflect yun kung anong kakilala ang Panginoon eh. Bisa kahit gusto mong lumuhod, kasi ngayong paligid ayaw lumuhod, wag na nga muna. Nakadepend pa rin sa paligid. Kahit yung pagtaas ng kamay, medyo nakakahiya, wag muna. Yung worship ng babae, kahit maingay ang paligid, sabi niya, basta maibuhos ko ang nararapat para sa Lord. Gagawin ko. Her worship changed the room. Yung fragrance, tumaloy ng amoy ang worship. Nagkaroon ng impact. What precious to you, precious to God. Ulitin ko, kung ano yung may cost sa'yo, mahalaga din yan kay Lord. At kung ano yung mahalaga kay Lord na naibigay mo, doon mo mapapangiti ang Panginoon. Can you worship like never done before? Sabi po, and truly I say to you, wherever the gospel is proclaimed in the whole world, what she has done will be told in memory of her. Sabi ni Jesus, ganun na lamang na-please si Jesus. And now, kaya mo ding ibigay yun, the best worship mo sa ating Panginoon. And
Alam niyo po ba itong story na ito? This is also reminds us ng pagmamahal ng Panginoon. Perfume, yung treasure ng babae. Kay Lord, si Jesus ang treasure niya. Taten, yung treasure mo ito. But kay God, napaka-treasure niya itong si Jesus. Si Jesus. But, yung babae, binirik niya yung jar. And God also, our Father, Jesus, nagpa-break si Jesus. Amen? He was wounded. Siya yung nagpakihirap, nasaktan, nagpa-break talaga. Walang tinira si Jesus. He poured out His life, everything like this woman. Yung perfume, ibubuhos ko lahat. Wala akong titira. And Jesus also, wala akong titira. Dapat lahat maliligtas. Lahat ng kasalanan mawahugasan. Lahat malilinis. Lahat makakawala. Lahat madideliver. That is the love of God through Jesus Christ. Amen. That is love ni Lord yan. That story. Mahal ka ni Lord. He break. Na-break si Lord. Sabi ni Jesus that time. Ano sabi niya sa cross? It is finished. It is finished. I poured it all out. Like that perfume. She poured it all out. Yan ang ginawa ng Panginoon sa atin. She poured it out. She gave everything. Jesus gave everything. Yung babae out of love ginawa niya. And our God, the Father also out of love, binigay niya si Jesus Christ for us. Can we stand up po? Jesus. And now, sabi po, can you imagine? Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Can you imagine? Nalala niyo po, nung binubuhos ng babae, yung perfume, ang dami nagsabi sa kanya, what a waste. Sayang yung ginawa mo. Pero inisip po natin, kung may magsasabi kay Lord in that time, what a waste para mamatay yung anak mo para sa tao na yan. What if may gumanon kay God? What a waste mamatay si Jesus Christ. Magkakasala din naman yan. Hindi nga yung magpapagamit sa iyo eh. Huwag ka pa mamatay dyan. But si Jesus, praise God, hindi. Out of love kasi siyang namatay eh. Amen? Sa tingin niyo po yung buhay na meron po tayo ngayon. Yun po ba yung deserve ni Jesus? Paano natin masasabi na, Lord, hindi to waste. Hindi sayang yung binuhos mo sa akin. Yung perfume na hindi yan sayang. Why? Magpapagamit kasi ako. Yun ang hinihintay ni Lord. This alabaster jar. Yung woman, this alabaster jar is all I have worth. Ito lang yung meron yung woman eh. But I break it at your feet, Lord. Can you worship like that? This is me, Lord God. Ito ako. I want to break it at your feet, Lord. Eat less than you deserve. Kung binibigay natin ngayon kulang pa, madami pang kailangan. Pero si Lord, basta binigay mong lahat, mapapangiti mo ang Panginoon. Like you spilled your blood, I spill my heart as an offering to my King. Let's worship. Amen. And now, can we worship your King?
Yung nagbayad ng utang mo na never mo ang mababayaran. Yung nagpatawad sa'yo na ilang beses, pero nandyan pa rin lagi sa'yo. This alabaster jar is all I have of worth. And I break it at your feet, Lord. It's less than you deserve. This alabaster jar Come on. is all I have of worth. Ano yung kaya mo i-offer ngayon kay Lord? Break it at your feet. Kaya mo bang i-break it right now? Less than you deserve. This is the moment. You're far more beautiful, more precious than the oil. The sum of my desires and the fullness of my Alabaster jar. alabaster jar. Come on. More I have of This worth. worship is not just a worship. Break it at your feet. Jesus is Lord. waiting. It's less than you Jesus is deserve. waiting to you right now. You're far more beautiful, Break it. Break it right now. precious than the Lord, oil. Break it right now. Some of my Lord, desires this is and my the jar. fullness This of is my alabaster my jar. joy. Break it, Lord. Alabaster jar. Hallelujah. It's all I have of worth. I break it at your feet, Lord. It's less than you deserve. You're far more beautiful, You're precious. precious than the oil. The sum of my desires and the fullness of my Oh, joy. like a spin, like you spin your blood. I Fill my heart as an offering to my King. Here I am, come sing. Here I am. Take me. Take Your heart to God. as an offering. Jesus, you deserve our worship, Jesus Christ. Here I am. It's not a waste. Giving Yung worship na hindi sayang. every Yung worship na buhos mo. for your Here I am, take me. Here I am. Oh, take me, Lord. Take me as an offering. Here I am. Here I am. Every heartbeat for your glory. Take me, take me, take me, take me. For Bring me, your Lord. love. Here I am. Here I am. Come on. This was your time. Take me. You can worship Jesus. 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 Here I am, every heartbeat for your glory. Hallelujah. Worthy ba sa'yo si Jesus? Ano yung tingin mo kay Jesus right now? Ano yung deserve ni Jesus na worship? What can you offer right now to Him? Like this woman. This woman. Sabi ng woman, Lord, luluhod ako para sa'yo, Lord. Because, Lord, mahawakan ko lang yung kamay mo. Lord, hindi ko na kaya because you are so worthy. You are so worthy, Jesus. You are worthy, Jesus. When you give everything to me, why hindi ko maibigay yung lahat? The impactful worship is what God deserves worship. Worthy, you are worthy, worthy is the Pwede mo ba
maiparinig kay Lord yung fragrance ng worship mo. Worthy, Worthy, worthy. You are worthy, worthy is the Like this woman, come on, worship your God. worthy, worthy. You are worthy, worthy is the Lord. You are worthy, Lord. Worthy, worthy. You are worthy, worthy is the Lord. Come on, bring it, bring it, bring it. Worthy, worthy. You are worthy, worthy is the Lord. Lay it down, lay it down, come on. Worthy, Worthy, you are worthy, worthy. For the last time, for the last time, it's worthy, Jesus, Jesus, you are good. worthy, worthy. You are worthy, worthy is And as I'm offering, here I am. Here I am. Take me, Lord, take me, Jesus, take me, oh Lord God. As an offering. Take my Here life, I take my life, Lord. am. Give Here is my life, Lord. Use me, use me, use me. Gamitin mo ko, Lord. Gamitin mo pa ako, Lord. Here I am. Here I am. Take me Yes, oh Jesus. as an offering. Oh, here I am. Here I am. Every heartbeat for your glory. Hallelujah. Yes. God knows the pain. Alam ni Lord yung pain ng pag-let go mo ngayon. Alam ni Lord yung pain ng decision mo ngayon. But that is the cost of worship that you can offer to our God. Lord, this is my worship. I surrender. I surrender it, God. Bibitawan ko na, Lord. Bibitawan ko na talaga, Lord. No turning back. No turning back. Just break it, Lord. Paglilingkod na ako. Magpapagamit na ako, Lord. Every heartbeat for your glory. Thank you, Jesus. Lord, maraming salamat po. Lord, thank you, Lord. Ginising mo ulit yung puso namin. Lord, forgive us if nagstay na lang kami na basta makakanta kami, okay na. Nakalimutan namin kung sino nga pala yung wino-worship namin. Nakalimutan ko yung Lord pala na wino-worship ko, kayang baguhin yung buhay ko. Nakalimutan ko yung wino-worship ko pala, i-control ang lahat. That's why, Lord, I pray, oh Lord God, today, lahat ng nabasag ay hindi na babalikan, oh Lord God. Lahat ng mga nag-decide, Lord, comfort them right now. And Lord, please, assure them. Because, pinaka-dangerous is yung holding on. But the safest place, pinaka-safe, is letting go, Lord God. That's why, ayaw na namin mag-hold on, Lord God, sa mga bagay na nagpapalayo sa'yo. Like this woman, Lord, I'm letting go right now. Thank you, Jesus. Hallelujah.
Maraming salamat, Panginoon. You deserve all the praises and honor. All the glory belongs to you, Jesus alone. The name who saved me, the name who restored me, the name who sacrificed for me, the name who was wounded for me, the name who crucified for my sin, oh God. You deserve all the glory, Jesus. Hallelujah. Can we say hallelujah? Can we say hallelujah? Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, thank you for today. Jesus, we love you so much. We love you so much. I know narinig mo kami right now. And I pray, and I believe, mapangiti ka namin. Because we are so happy. Lord, ang saya-saya ng pakiramdam namin. And that is the proof. Mapangiti ka namin, Lord. Lord, maraming salamat po. This worship, this service is only for you, Jesus. I bring you back all the glory and honor and the praises. Only one name. For only one name. Jesus Christ. And everybody say, Amen! Palakpakan po natin ang ating Panginoon! Hallelujah! Jesus, love you so much! Thank you, Jesus! Hallelujah!